Hi, good evening, everyone. Welcome to our devotions for tonight. Is from the book of our topic from Book of Psalm, chapter 86, verse 9. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Sa Tagalog version, ang lahat ng bansa na ginawa nyo ay lalapit at sasamba sa inyo, pupurihin nila ang inyong pangalan. So, the creations ng God ay magtatagumpay na may pananumbalik sa Kanya at lahat sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. Yung sa Psalm na talata ay ito yung patungo sa tagumpay na lahat ng tao ilalapit sa Diyos at sasamba sa ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, go disciple the nations, gawin mo silang taga-alagad at taga-sunod at magaganap yon sinimulan ng Panginoong Hesukristo at patuloy na lalago hanggang sa makompleto yung proyekto ng Diyos na samsamin ng lahat ng bansa at gawin silang mananampalataya, tagasunod at napaka-positibo nito na madidisciple ang lahat ng tao at magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Babalik at babalik sa Panginoon na pupurihin ang kanyang pangalan. Sabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak kay Jesucristo, Jesus, ask of me, and I will make the nations inheritance to the ends of the earth your possession. Na sinasabi dito sa Diyos Ama, si Jesus, kung ano man sabihin mo kung ano man ang pwede kong sabihin sa tao, at sabi ng Ama, give all the nation, gawin silang alagad ng maging alagad ng Panginoon until matuto sila sumamba at papurihan ng ating Panginoon. Kaya ang Psalm, hindi lang yan puro awit. Diyan makikita yung messianic na makikita dyan yung in the year of the Lord na yung panahon ng pagdating ng Messiah hanggang sa pagbabalik ng Messiah, dyan makikita na yung sa mga talata ng Salmo ay dyan yung pangitain ng Diyos kung ano yung vision niya para sa mundo. Yung gusto niya, according sa talata na inaaral natin, at sa lahat ng book na nasa Bible, pero yung original ng plano niya ay matutupad na mag-worship sa ating Panginoon. Na hanggat merong mga tao or mga bansa na hindi sumasamba sa Kanya, ay lahat yan magiging disciple at hindi ihinto yung Great Commission na magpapatuloy siya hanggat sa maging lahat ng bansa ay magpuri at magsamba sa ating Panginoon. At tayo, bawat isa sa atin ay parte sa vision na to, na maging parte ng mission ng God, kung ano yung vision niya na gustong mangyari. Pero
sa pagkakataong to na nangyayari siya. Yung vision ng Diyos na lahat ng mga bansa sumamba sa Kanya, sa lahat ng mga bansang ginawa niya, lalapit sa Kanya at pupurihin ang Kanyang pangalan. At yun yung mission niya. Gusto ng Diyos na sasamba ang lahat ng bansa sa Kanya. Dahil ang mission niya na dapat pati tayo ng Great Commission. Sabi ng Panginoon, umayo kayo, go disciple the nation. Lahat ng bansa maging tagasunod. Kaya lahat tayo gaganda dahil pansinin nyo lahat ng mga tao, majority sa lahat sa lahat ng Pilipino na hangga't hindi mapapasunod ang bansang Pilipinas, lahat ng mga ethnic group sasamba at pupuri sa Panginoon. At maging parte tayo nun na maging optimistic tayo na kailangan ang maging mindset natin ang sumunod at magpuri sa Diyos. Yun yung plano ng Diyos eh. Yun yung plano niya na bawat isa, na lahat ng tao, lahat ng bansa lalapit sa Kanya, sasamba at pupurihin siya. At yun yung prophecy na darating yung kaharian niya, na ang paghahari niya ang masusunod. Dahil naniwala tayo sa, lalo na yung mga tanda noon, naniwala sila, nagulo ang mga isipan nila na Anti-Kristo ang maghahari sa mundo. Pero ang sinasabi ng Biblia, kapag inaral nyo lahat ng books sa Biblia, makikita nyo dito na walang ibang maghahari dito sa mundo kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang creational plan ng Panginoon ay magsasaksi. Lahat ng plano niya ay magtatagumpay. Yung Messianic Psalm, yung Book of Psalm, ang mga nilalaman yan ay punong-puno ng hopes. Lahat dyan nakatala ay full of encouragement and victory. Kung paano shape ang mission ng Lord na para sa atin. Mission niya para sa atin kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon, na siya ang maghahari sa buong mundo at hindi yung Anti-Kristo. Kaya yun yung vision niya na sana na tayo maging parte, na hindi tayo mangamba na Anti-Christ yung maghahari. Dahil ang maghahari or magsasakop sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. So, lahat ng tao at lahat ng nasa paligid natin ng mga tao ay wala ibang maghahari dyan kundi ang ating Panginoon. So, panalangin natin ang bawat isa, ang bawat miyembro ng ating pamilya na masakop ng Panginoon at maghari sa ating buhay. So, yun yung katuruan ng talatang ito, na hindi ang sinumang mga religion or mga Anti-Kristo ang maghahari dito sa mundo, kundi tanging ang Panginoon lamang ang sasakop sa atin at maghahari sa buhay natin, sa buong bansa at sa buong nations, na ayon sa banal na Espiritu at Revelation, yung mga bansa na ginawa ng Diyos ay sasamba at lapit sa Diyos, at yun yung maghahari.